Magandang Miyerkules po ng hapon sa inyong lahat. Naku, November 1 na mga kanasyon, 55 araw na lamang po at Pasko na. Kaya mano po Ninang Ina, mano po Ninang Aisel at mano po Ninang JM, at hindi ko nababanggitin yung aking iba pa mga ninang, si Ninang Celia, si Ninang Jennifer, si Ninang Michi, ayan, namamas ko po kasi dahil ala po akong trabaho ngayon. No? Dahil simula po October, hindi na po ako sinisweldohan sa Kapitolyo. Pero hindi kasali sa pulong yon. But kinikwento ko lang ho sa inyo na uh, bahagyang pinabayaan ako ng provincial government ng Batangas. But anyway, ngayon pong araw na ito ay napaka-espesyal ng ating araw. Ito po'y mahalaga sa ating mga kapatid na Kristiyanong Romano-Katoliko at dahil ginugunita po nila yung tinatawag na All Saints Day o Araw ng mga Santo, araw ng mga dakilang tao ng simbahan ng Kristiyano Romano-Katoliko. Sapagkat sila po ay isa sa napakagandang ikangay features ng simbahang Roman Catholic Church ay marami silang mga itinatanghal na mga santo, na mga taong sa tingin at pag-aaral ng Romano Katoliko ay nagbunsod ng nagbigay ng magandang halimbawa sa simbahan. Kaya ito po ay sa kanilang pananaliksik at sa kanilang proseso ay ginawa pong mga santo ng relihiyong Romano Katoliko. At ito po ay pinagdiriwang ngayong araw na ito ng Miyerkules, kaya wala pong pasok ang buong Pilipinas dahil mahigit na 70% pa rin ng Pilipinas o ng Pilipino ay mga Kristiyanong Romano Katoliko. At yun po naman ay paggunita sa mga namayapa. Alam niyo, maganda rin naman di ba? Maganda rin naman mabigyan ng pagkakataon na muling balikan ang napakakulay na buhay ng ating mga namayapa. At pagpapaalala rin sa atin na tayong lahat ay pupunta sa kanilang kinaroroonan ngayon. Pero Direk Ina, with all due respect, Ninang, konti lang, sapagkat nung Lunes, Oktubre 30, natapos po yung barangay elections. At sana yung grupo ni Attorney Guanzon, ni Miss Carmen Zobiaga, sana mag-report naman kayo sa inklinasyon o magkwento kayo sa inklinasyon, kahit kung may press release kayo, padala nyo sa amin. Kasi alam po ninyo mga kanasyon, napakarami hong mga dapat na serbisyong ibinibigay ang mga barangay natin sa Pilipinas na ginagastos na ng bilyon-bilyon ng pamahalaang Pilipinas. Napakarami pong serbisyong dapat ibinibigay sa mga taong may kapansanan sa Pilipinas. Kaya ano baga ang naging kontribusyon? Gaano karaming mga may kapansanan ang bumoto ng nakaraang barangay elections? Sana makita ng inklinasyon yon sapagkat itong barangay election ay barometro natin sa magiging pagsali natin sa political exercise sa halalan sa 2025. Kaya kung yung mga politiko nagbibilang ilan ng kanilang kapitan, abay dapat ho ang mga Pilipinong may kapansanan o yung organisasyon ng Pilipinong may kapansanan, dapat nagbibilang din tayo. Tumaas ba ang mga bumotong may kapansanan ditong nakaraang barangay elections? Huwag nating baliwalain ang barangay elections, ha? Kaya kung may report po yung grupo ni Atty. Guanzon na napakasipag tumulong, magbigay ng wheelchair, magbigay ng kung ano-ano binibigay, dapat po ito yung pinaghandaan ninyo, itong barangay elections. Anyway, so much for that mga kapatid. Pasensya na, Direktor. At ako lang ay gusto ko lang maibahagi yung mga nangyayari. I think it's relevant to the continuing advocacy of the sector. And this is because inklinasyon is here para po sa ganitong mga okasyon. At siyempre, isa pa hong announcement. Sabi ni Teacher Aisel, sa Sabado daw po, November 4, ay may online mass ang community ng mga Filipinos who are deaf o Filipino deaf para po sa mga namayapang mga kaluluwa ng mga Pilipinong may kapansanan. 3:00 ng hapon yung pong kanilang gagawing misa para sa kaluluwa ng mga namayapang Pilipinong may kapansanan. Sabado po yun, 3:00. So sundan natin yon mga kanasyon. Tapos isa pa hong paalala, sa December 2 sa Mega Mall, inaanyayahan po ang lahat ng may kapansanan, lalo na po yung mga bata at teenage youth with disabilities natin,
na manood po ng isang pelikula na may audio description. Ano ba yung audio description? Paano ba ginagawa yun? Paano ba nangyayari yun? Yun po ang gagawin ng Adam, Project Adam, Audio Description Advocacy Movements. Ano po? At sa pakikipagtulungan ng napakaraming sponsors ng SM Cares Foundation, ng MTRCB, at ng lahat ng grupo ng may kapansanan sa paningin sa Pilipinas. Nako, nakakatuwa itong mga bulag na ito. Ano ho? Sapagkat sila'y nagsama-sama sa isang cause, sa isang kausa, ika nga, na magkaroon ng audio description ang mga pelikulang Pilipino para hindi na tayo masasabihan, hindi na tayo tatawanan nila Director Ina, nasasabihin, oh, mga bulag manonood ng sine. Ayan, aba ay magiging totoo na po yan sa Pilipinas sapagkat itinataguyod po ng Project Adam ang bagong teknolohiya na nagbubukas ng pintuan para sa mga bulag o mga magkapansanan sa paningin sa Pilipinas at with print disabled na makapanood ng pelikulang Pilipino. Ano po? So pagdasal ho natin ito at kung saan tayo dadalhin ito ng Panginoon. Nako, Director, sorry po, Direk Ina, sumobrang daldal na naman ni DJ Ronnie. So tulad po ng sinasabi ko ay ngayon pong araw na ito ay gugugulin ng inklinasyon ang atin pong panahon upang gunitain ang mga taong nag-google ng kanilang panahon, ng kanilang lakas, ng kanilang resources upang itaguyod at itulak ang mga issues ng mga Pilipinong may kapansanan. Ilan po sa inyong matutunghayan? Siyempre, ang kilalang-kilala nating si Kapitan Oscar Talion, si Ginoong Noli Agkawili, si J-Lar de Sabal. Alam nyo, hindi po ako nakapagbigay-pugay, but Jay, kung nasaan ka man, nasaan man kayo, ay, well, yeah. Ilan po ito sa mga matutunghayan nating mga alaala na pinag-ipon-ipon ni JM, ni Director Ina, Teacher Aisel, upang maihatid muli sa atin ang kanilang mga hakbang na dinaanan para nang sa ganon ay magbigay inspirasyon sa ating mga naiwan at sa mga kabataang may kapansanan upang ipagpatuloy ang kanilang dakilang sinimulan. So, without further ado, narito na po ang pinaghirapan ng inklinasyon para maipaalala sa ating lahat, hindi pa tapos ang laban. JM? Pangunahin pong sektor na kaniyang tinulungan ating mga taong may kapansanan ay ang sektor ng edukasyon. Para po dito sa ating segment na ito, ang ating pong mga panauhin, una po ay si Dr. Irma Coronel, who would be recounting her days with Canoli in the Advisory Council on Education of Children with Disabilities, NPFRD. Dr. Coronel? Hello. Magandang hapon po sa inyo at ako ay nalulugod na mag-share ng aking naging karanasan kasama si Canoli. Noong pong 2011, kung natatandaan niyo po ay maugong noon ng balita tungkol sa K-12. Ngunit naramdaman ng mga leaders sa sektor na parang wala yatang nababanggit tungkol sa partisipasyon o programa para sa mga batang may kapansanan. Mm-hmm. So, ang nangyari po ay ganito, may mga grupo po, mga 8 po. At isa po sa nangunguna sa grupo na yon ay si Canoli. Hiniling po na magkaroon sana ng audience kay dating Secretary of Education si Brother Armin Luistro po. So, mga isang buwan po sila naghintay, tapos po ay sumulat kami at sa kabutihang loob ay pinagbigyan po kami ni Brother Armin Luistro na magkaroon ng isang meeting. Mm-hmm. Doon po ay unang-unang nagsalita si Canoli at sinabi niya na ano ba ang programa natin para sa mga batang may kapansanan kasi ang dami-dami naming naririnig tungkol sa mga iba-ibang programa for the different levels pero
different levels, pero parang wala doon sa mga children with and youth with disability. Doon po nag-umpisa ang Advisory Council on the Education of Children and Youth with Disability. Because of siguro talagang si Canoli po ay hindi po titigil yun hanggang hindi siya magkaroon ng resulta. Okay. At pati po naman yung mga kasama doon na mga elders na tinatawag, lalo na sila Captain Talion, sila Jean Gonzalez, at ang iba po sila Carol Wee, si Mr. Weiser ng RBI at ako po ay sinulong po namin ang pagkakaroon ng Advisory Council. Ngunit ang talaga pong nag-idea po talaga ay si Brother Armin mismo. At malaki po, I would really give credit to Nolly kasi nga po sa una pa lang na pagkakita namin kay Brother Armin ay hindi po siya nagkibit ng kanyang salita. Dire-diretso po. Kilala naman po niyo siya pag talagang inspirado, talagang diretso ko magsalita. So, yung Advisory Council po, nagkaroon po ng mandate by the Department Order 77 noong 2011. Ang pangalan po ay Moving the Disability Agenda Forward. Ang Advisory Council po at tinatawag na ASID ay ang unang buhay niya ay 2011 to 2014. At doon sa panahon na yon ay si Nolly ay talaga pong hindi nagmi-miss po yan ng meeting. Lagi po nandyan. Kahit so mamaya uli, ituloy natin Doc Irma at ang ibang mga kasama mo pa sa education. Ma'am Celia, please. Ang isa pa po natin kasama ay si Calauro Porcil. Calauro, good dahil afternoon. noong panahon na yon ay nandun pa si Calauro sa DepEd. Isa po siya sa mga tulong ng PFRD at ng Advisory Council na nagsusulong ng maraming programa upang matulungan ng DepEd ang mga batang estudyanteng may kapansanan. Calauro, kwento niyo ho yung istorya ninyo ni Canoli sa DepEd. Yeah, actually, noong panahon na yon, nabigla ako kung bakit pinatawag ako sa opisina ni Secretary Luis Tro. Sabi ko, bakit kaya? Tapos, yun, doon ko na nagtanong sa akin ni Secretary Luis Tro, ano ba programa natin ngayon para sa may kapansanan? Kasi si Mr. Agkawili, hindi niya tayo titigilan hanggang, sabi ko, dapat lang, no? Kasi hindi kayo nakikinig sa amin. So, maganda ang gumawa yung tagalabas. Kaya, kala ni Luis Tro, kakampi mo, hindi mo pala kakampihan, ha? Hindi. Kasi, alam mo naman sa DepEd, no? Ang gusto nila, gagamitin din nila ang disabled para awayin ang disabled. Sabi ko, buti naman nakikinig kayo sa dahil pag hindi gagamit pa yan. Kaya, no araw yung mga bulag nag-rally. Mahigit 600 na bulag. Nagmarcha mula sa Ortigas papuntang papasok ng DepEd. DepEd, So, yun ay dahil sa leadership ni Mr. Agkawili at gusto ko na alalahanin na wala pa ako sa DepEd ay nagtatrabaho na si Canoli. Kasi nandun pa lang ako sa Halika Foundation. Mayroon kami noon partnership kasi ako ang managing editor ng Halika Foundation newsletter. Nag-sponsor si Sir Nolly ng training sa education sa computer literacy. At maraming deaf na nag-aaral sa School for the Deaf at sa labas ng School for the Deaf na in-sponsoran ni Sir Nolly at ng kanyang EFRD tungkol sa edukasyon sa paghahanap buhay. Okay. Nag-donate pa siya ng mga computer through the British Embassy. Mamaya pagbalik Sir Nolly din ang
may kagagawan nun. Mamaya pagbalik ko sa iyo, Lauro, ano ang nadala ni Canoli sa grupo ninyo sa iyong opinion at paano ito nakatulong sa grupo edukasyon? Pero meron pang isa na gusto pang magbahagi din, ano? Babalikan kita, Sir Lauro, and please organize your thoughts on that. Yes, Ma'am Celia, the third one na gusto isang kasama pa po natin dito sa ating grupo dito sa edukasyon ay si Edgardo Garcia. Hindi ko masyadong kilala. Oo nga eh. Oo. Pero siya ho ang kasama ng grupo noon namin sa ASID na tumulong upang maggawa ng draft proposal para po sa inclusive education bill na unang ni-sponsor noon ni Pia. Teka, Kuya Bong, ano ba ang gusto mong ibahagi sa ating mga kanasyon ngayong hapon? Yung bill on inclusive education malapit na ma-approve ng Senado at saka ng Kongreso. At yun ay dahil sa malaking kontribusyon ni Canoli. Ang dami niyang kakilala sa mga senador at mga congressmen. Kung di dahil sa kanya, hindi siguro pinansin ng mga senador ang panukalang batas na ginawa ng ASID. Siyang nagdala sa grupo sa mga opisina ni Senator Cayetano, Senator Angara, Senator Drilon, Senator Aquino, Senator Villanueva. Kakilala niya wata lahat ang laki-laki ng network niya na mas napadali ang paglakad ng sektor para isulong ang education bill na ito. Okay. And of course, parang andyan din si St. Benilde, si Miss Montero. Tama ba, Kuya Bong? Oo, si Giselle. Okay. So siguro, Giselle, Ma'am Giselle, can you please give us your thoughts on the subject this afternoon? Mr. Noli Agkawili. Opo. Nakilala ko si Sir Noli nung ako'y bata pa sa larangan ng persons with disabilities. So in a way, naging very huge mentor and influensya sa akin para magpatuloy sa trabaho ito. Yung contribution niya sa edukasyon, sa larangan ng edukasyon para sa trabaho. So yung training for employment, yung marami naming madalas na pagkikita. At bukod doon, ang dating Nova Foundation na training area ay nasa St. Benilde na rin na nasa Jaime Hilario, tinatawag namin na St. Brother Jaime Hilario Foundation o Training Center ngayon. So it's Nova Foundation. It is Canoli's in a way project with Benilde, and we are so proud to be part of that project also. Very good. Right. Doc Irma, in a nutshell, Doc, how would you describe him as a motivator, as a friend? Siguro ano ang iyong gustong ibilin kung hindi somewhat your final thoughts to sum up your thoughts for Canoli this afternoon in the field of education, please. Maraming salamat, Ronel, no? So matagal kami nagkasama ni Canoli. Tawag ko sa kanya Noli. At ang unang-unang characteristic niya is hindi siya magpapatalo. Susugod siya kung alam niya na tama siya. At hindi siya titigil hanggang makuha niya kung ano yung dapat makuha ng sektor. Okay. Pangalawa, he would be very protective in terms of the projects, in terms of protective meaning he would ensure that the things that are needed for projects, especially 2 projects of PFRD, which is very close to his heart on education, the mobile training of SPED teachers and the coping skills for parents with children with disability. Every year for the past 10 years or more, pagdating sa coping, he would ensure that there will be funders for the 2 programs every year. So that by this time, the 2 programs have had at least almost 2,000 participants. Yon ay dahil kasi sa pagsulong niya ng funders. We would like to thank SM and Metrobank. Hindi kami magkakaroon ng connection sa SM kung hindi dahil kay Noli Agkawili. Okay. Pangatlo. Yes, pangatlo. Huling-huli. Pangatlo, yes,
He's a loyal friend. He will stay by you, lalo na pag persons with disability, hindi niya pababayaan. Pwede mo siyang tawagan kahit anong oras. Kung pwede nga tumakbo, tatakbo yan eh. Andyan siya parati. Yan si Noli Agkawili. Maraming salamat po. Thank you very much, Doc Irma, for your time this afternoon. At talagang nako, how lucky we are, no, na nandito kayo lahat. Lauro, may question kanina. Ano po yung in your opinion, as an educator, as an advocate, as one of his peers, ano ho ang nadala ni Kanoli? What's his biggest contribution in the education sector as far as you are concerned? Actually, ang talagang pagkakakilala sa kanya sa DepEd, hindi siya susuko eh. At hindi kanya titigilan hanggang hindi nagawa. Kaya, very persistent. Yun man ang Agkawili. Palagay ko siya ang nagturo kay Fidel eh. Kaya, okay. Matindi ang dating niya sa DepEd. Pag dumarating na si Sir Noli, lahat ng mga taga-Special Education Division, nandiyan na si Sir Noli. Lahat kayo umattend. Sabihin, yung aura niya eh, no? Ganun katindi ang kanyang influence. Yeah. At kasi, ang palaging sinasabi, ang naririnig ko na doon sa mga higher up, he really mean business. Yun. Ibig sabihin, hindi siya mag-aaksaya ng panahon. At mabuti hanggang maaari, ibigay mo na agad yung gusto niya. Baka hindi ka na niya tigilan. Okay. Ganun si Noli at naalala ko talaga, simula pa noon sa Halika Foundation, hanggang sa nasa DepEd ako, talagang hindi kanya tatantanan hanggang hindi mo maibigay yung tama lang na hinihingi niya. At talagang pwede siyang magtawag ng maraming tao para mag-rally. Mobilizer, ha? Mobilizer. Oo. Okay. And so what's your final thought? What's your message to him right now, ma'am? Well, Sir Noli, bata pa ako noon. Nung nag-meet hanggang ngayon naman, bata ka pa din. Retired na ako eh. Sige. Nandun ako sa Halika, 1990s pa. Okay. Doon ka sa unang naririnig na talagang sinasabi niya, hindi tayo titigil hanggang hindi ibigay. Kasi noong araw, tayong ibigay ng School for the Deaf yung venue para sa training sa computer literacy para sa deaf. Okay. Pero dahil nga sa patulitan ni Sir Noli, nagkaroon at later on, nasama na rin ang mga bulag. So, sa training? Oo, nagkaroon na rin ng computer literacy training. Doon niya ako natuto gumamit ng computer. Okay. Yun talaga. Sana sundan natin ang halimbawa ni Sir Noli na kapag tama naman ang ating pinaglalaban, huwag natin kantanan. Talagang, if you have to mobilize para maipakita sa gobyerno na mabuti man ibigay nyo na kaysa istorbuhin pa namin kayo. So, gano'n ang style na, ibigay nyo agad para hindi kami magpapatuloy hanggang, kaya siguro yun ang isang karakter niya na dapat gayahin natin. Huwag titigil, huwag tatantanan ang gobyerno hanggang hindi binibigay ang karapatan natin. Alright. Thank you, Kalauro. Thank you very much for your time, for expertise. Miss Giselle, what's your message for Kanoli at this moment? Ang message po namin ay maraming salamat, Kanoli, sa serbisyo mo. And we stand on the shoulder of giants. You are the giant na nagsimula, nagbukas ng mga maraming pintuan, nagkumatok sa maraming pintuan, nangulit. Parang tatay siya eh. He was prangka siya sa mga sasabihin niya. I remember one meeting, sabi niya after ng meeting, medyo madugo yung meeting, tapos sabi niya, naintindihan mo ba? Ako sir. So ganun siya. Kasi alam niyang bago pa ako sa sektor at gusto niyang makita ko rin ang perspektiba, maintindihan ko ng malalim.
At yun yung mga pintuang binukas niya. Oo. O kumbaga, dahil sa kanyang matiyagang paghuhubog sa iyo, andyan ka na ngayon, din ka na. Opo. All right. Very good. And congratulations. Keep it up, ma'am. And thank you for your time. If you can stay for a while, mamayang konti para sa last part. Thank you, Miss Giselle. Kuya Bong, what's your thoughts? Mamaya ka na. You want to say your thoughts now? Please go ahead. Siguro, I suppose I'm speaking on behalf of all the members of the board ng PFRD. Gusto ko lang sabihin kay Canoli na ipagpapatuloy namin sa PFRD yung mga projects na inumpisahan niya. Yung training of teachers on inclusive education, training of parents, pagpapatuloy yung Mabini Awards na siguro i-discuss mamaya ni Jimmy. At yung hindi pa nababanggit, yung pag-conduct ng concert for PWDs during Valentine's, every Valentine month. Jimmy rin na magpapatuloy ng concert. Yes! Tanungin natin si Jimmy mamaya. Sige. Okay. Thank you, Kuya Bong. And Ma'am Celia, we proceed with the livelihood naman, Kasi alam po niyo si Canoli, hindi lang po sa edukasyon, pero inuna niya ang edukasyon because he knows pag walang knowledge, walang power. Pero pagka naman may power, dapat kasama doon ang sa isang disenteng mamumuhay, kailangan may kabuhayan ang taong may kapansanan. At ipapakilala naman po ni Ma'am Celia ang mga taong saksi kung paano ipinaglaban ni Canoli ang kabuhayan ng may kapansanan. Ma'am Celia, please. Okay, salamat. Yun pong ating segment na ito sa pangkabuhayan, livelihood, ay isa sa pinakamalaking marka na iniwan ni Canoli sa ating sektor dahil tinuruan po niya ang napakaraming mga taong may kapansanan upang maging dependent, upang kumita para sa kanilang sarili, tumayo sa kanilang mga paa at magkaroon ng puwang sa pagbibigay ng serbisyo sa ating negosyo. Kaya ang mga panauhin po natin ngayon, hapon dito sa sector na ito ng livelihood, unang-una ay galing po sa tahanang walang hagdanan, si Mr. Mon Apilado, kung saan si Canoli po ay matagal na nakasama niya. Hi, hello, Mr. Apilado. Good afternoon. Hi, good afternoon, Sir Ronel. And thank you very much, Ma'am Celia, at lahat po ng mga panauhin natin ngayon dito sa ating Zoom. Sige po, anong inyong gustong sabihin sa hapong ito, sir? Ang gusto ko pong sabihin ay si Sir Noli, naabutan ko siya 2010 na nung ako ay pumunta rito sa tahanang walang hagdanan. And base sa aking mga personal experiences with him, medyo may pagka-istrikto, pero mas nangingibabaw pa rin yung kanya, yung pag-intindi niya sa mga tao. Lalong-lalo na nga yung mga narinig ko kanina, especially for a person with disability, talagang ipaglalaban kanya. Ano po. And then, aside from that, matagal din namin siya naging presidente kasi dito sa tahanang walang hagdanan. And every time na meron kaming mga events, totoo yung sinabi ni Ma'am Irma, marami siyang networks. So, kumbaga, kung hindi kami nakahanap ng magsusuporta sa aming event, nandyan yan for emergencies. Sir, kailangan namin ng sponsor for this event, sponsor for that, etc. And then, kinaumagahan meron na. You contact this person, you contact this. So, ang gagawin na lang namin is ikokan namin siya. Tatawagan na lang yung mga persons na in-endorse niya sa amin. And Sir Ronel, I've actually prepared a PowerPoint presentation, especially for Sir Noli. And I'm speaking ngayon in behalf, of course, of our COO, si Ma'am Lita Evangelista, who's not here right now kasi she's in another meeting. So ako po yung hahalili, and I would like to share this PowerPoint presentation as tribute na rin namin kay Sir Noli ito. You hold on to that PowerPoint presentation. Can we introduce other colleagues sa livelihood segment, Ma'am Celia? Okay. The other person who would be speaking is Miss Lolita Gelia from PhilCode. Isa po siyang kasama ni Canoli dun sa
organisasyon na nagbibigay ng trabaho para sa mga taong may kapansanan. Okay. Hello, Ma'am Lolita. Hello po, good afternoon po. Yes po. On behalf of our President. Oo nga, naging lalaki ikaw. Sandali lang. Bakit naging lalaki si Lolita? What is your name? One. Ha? Para iba yung nagsalit. Okay. Sorry. Apo, the program coordinator of Sirotod po. Sige. Okay. At ang in behalf of Business Dorita Gelye po, our President. Okay. Okay, and last of course, but never the least, is Luis Carmen Subiaga, former NCDA Executive Director and longtime associate and protege, the most famous protege of Canoli. All right, Ms. Carmen, welcome again for the second time. Thank you. Huwag kang magsasawa sa inklinasyon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ang inklinasyon ay bahagi ng ating advokasya, kaya walang iwanan. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Alam mo yung tatay ko, talagang lagi kaming nag-aaway niyan kasi alam mo na, pareho kaming matigas ang ulo. But at the end of the day, kami pa rin ang magkasama. Sila pa rin nagmamahalan. Kayo pa rin nagmamahalan. Of course. And that is one thing gusto ko sa kanya na I can freely tell him about my opinions. And may isang instance talaga, nag-away kami sa telepono dahil yan sa politika na yan. Dahil desperate siya na magkaroon ng party list. Gusto niya suportahan kahit sinasabi sa kanya, sorry, my dear tatay. Pero, teka muna, nanay. Nay, sandali lang, nay, ha? Medyo awatin lang kita dyan ng konti. Awat muna! Sinasabi ko lang sa kanya na pareho kaming matigas ang ulo. Yun lang. Alam ko pero yun. We love each other. Yes! Nay. Pero yun ang dahilan kaya umandar ang kabuhayan ng tahanang walang hagdan, ng Philcot. Ay, oo. Alam mo, kami ang nagsimula ng computer, yung encoding job sa tahanang walang hagdanan. Kaya, sige. Yan. At dahil sa kanya, natutuhan ko talaga ang pinag-aralan ko ang pagiging techie. Dahil pati buong pamilya niya, yung mga anak niya, ay involved dito sa project na to. At especially si Patrick, no, talaga nakita natin yung kanilang pursige, kaya nagsimula ang tahanang walang hagdanan, ang unang nagsimula nito data encoding job way back. Okay. 90s, no, mga ganyan, 1996, o ganyan. Huwag mo nahiya, huwag mo nang pababain. Yan. At noon, bago pa lang nauuso ang computer, ha? At ang pa-UPR sa encoding job. At kung tutuusin, ito ang root ng online job for persons with disabilities. May foresight talaga siya. Okay. Alright, and siguro Mr. Apilado, bago ka magalit sa akin, ituloy mo na yung PowerPoint mo at nasimulan na ni Tita Carmen, ha? Alright, Sir, go ahead. Sir Ron, i-share ko na ito. Okay, let me just check this mag-share daw siya ng screen. Sige. Nag-iingat po ako baka kung ano may share ko sa screen, ano po. So, yung mga files ko rito. Sige. Ito po, it's loading still. Ayun. So, well, it's nice to hear Ma'am Carmen. Ma'am Carmen, hi. So, ito na po. Please. Hinanda po namin ito for specifically, of course, for Sir Noli. Sa mga work na ginawa niya po dito sa tahanang walang hagdanan. So, ito na siya. It's still loading. Okay. Okay, there. Alright. Ayan. So, i-full screen ko lang siya para makita ninyo. Okay. Ayan. So black screen po muna siya, naglo-loading. Kasi po dito naglo-loading pa rin yung blue. Siguro habang sa halip na naglo-loading ang sinasabi mo, can you please give your introduction to that PowerPoint so that we will not saan ba yung PowerPoint? Mr. Apilado, go ahead. Itong PowerPoint na to, sir, well, basically it's about Sir Noli leading tahanang walang hagdanan and yung different projects na ginawa niya dito. And
among the many projects na nagawa niya dito sa Tahanang Walang Hagdanan, isa nga doon yung nabanggit ni Ma'am Carmen, yung encoding. Kasi dito sa tahanan, dito nagsimula nga yung encoding through Sir Nolly Agkawili. And then, although that time wala pa ako dito po sa Tahanang Walang Hagdanan, pero base sa history of Sir Nolly dito sa Tahanang Walang Hagdanan, isa yun sa talagang napagtuunan din niya ng pansin na bilang trabaho sa mga persons with disabilities. And it's really good to know na si Ma'am Carmen na isa sa mga naging beneficiary of that project ni Sir Nolly. Wala pa yung PowerPoint mo. Opo. And yung PowerPoint ko ay hindi ko alam kung ano na nangyari dito. Ayan, okay. Alright. So ito na po ang ating PowerPoint. Kita mo na, Ma'am Celia? Yes, nakikita nyo na po, Ma'am Sirs. Wala pa. In the meantime, puntahan muna natin si Ma'am Lolita. Sino ba yan? Ayun kanina sa Philco. May naging lalaki, si Mr. Oni. Okay. Mr. Oni, ikaw muna po habang naghahanda si Sir Apilado. Okay po. Ayun po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Oni Jesus ko, ang program coordinator ng PhilCode, and in behalf of Ms. Lolita Galia, the president of our organization, hindi po siya maayos ng kanyang pakiramdam. So ako na lang po. At nagbigay po siya ng konting message for Sir Nolly. Yes. So What's the Ko message? na lang po. Please go ahead, sir. Ayan. Ang PhilCode po ay ang Philippine Council of Organization on Disability and Empowerment, formerly the Philippine Chest Care Homes for the Disabled. So ang PhilCode po ay isang umbrella organization composed of 8 organizations of persons with disability and founded by Sister Valeriana Backer. So ang program po namin resource mobilization, advocacy and research, and capacity building to our member organization. And currently po, we are doing the www.equals.org.ph online platform po na nagko-connect sa mga persons with disabilities sa mga employment opportunities, livelihood opportunities, and resources opportunities. So kasama po namin si Sir Nolly sa PhilCode. Isa po siya sa board member ng aming organization. Siya po ay almost 9 years na nag-stay sa aming organization. So si Sir Nolly po ay very passionate sa mga ideals, especially advocating the rights of persons with disabilities and employment. At naging instrument din po si Sir Nolly sa PhilCode. Nagkaroon po kami ng mas magandang resources ngayon para po magpatuloy-tuloy na maging sustainable yung pagbibigay or pag-implement ng mga projects and mga programs and services namin para sa mga persons with disabilities. So, ayun po, we would like to take this opportunity to thank Sir Nolly for your hard work and determination. Pakilala ang una nating guest, straight from the US of A. Siya po ay ang kabiyak o better half ni Captain Oscar Talion. They were the prime movers of Alyansa ng May Kapansanang Pinoy o AKAP Pinoy. Ang
AKAP Pinoy po ay isang organisasyon, isang koalisyon ng mga organizations of persons with disabilities. And the Talyons are very known for their contribution in the advocacy, particularly for unifying the disability sector. Nabuo po ang AKAP Pinoy para po mag-develop ng isang long-term, sustainable advocacy movement na siya pong nag-unite ng mga leaders mula sa mahigit 30 organizations ng persons with disabilities mula sa iba't ibang impairment groups. At ito po ay may vision na bawat Filipino with disability will be united, enjoys equality, full participation, and improved quality of life. Si Captain Oscar Talyon po ang nagsilbing President and CEO ng AKAP Pinoy, while ang kanya naman pong may bahay ang naging Program Manager. Mga kanasyon, let us welcome Miss Dailin Talyon. Hi, Ma'am Dailin. Magandang hapon. Hi sa lahat. Welcome. Magandang hapon, Ma'am Dailin. Uy, si Karanil. Magandang hapon, Karanil. Yes. Hello, Ranil. I miss you. I miss your voice. Yun. Miss Sheila? Yes. Ayan, minamahal si Tita Dailin. Sige, relax ka muna dyan. Papakilala ko po ang second natin na guest. Sana po siya ay makarating sa ating talagang programa. No? Siya po ay ang better half naman ni Mr. Octavio Gonzales. Ang galing ng pangalan ni Sir Octavio pag sama mo, Octagon. Octagon. Hindi, yun ang kanyang email address. Alam ko nung araw, ganun yun. Oo nga. Ayan. Ang Octagon couple, ang Gonzales couple po naman ang siyang nangunan sa pag-establish ng Philippine Association for Citizens with Developmental and Learning Disabilities Incorporated. Sila po ay nagsimulang maging aktibo sa iba't ibang organisasyon na nagbibigay suporta sa mga people with autism simula po nung ma-diagnose ang kanilang second son na si Magiting with autism noong 1982. Mm-hmm. Na-realize po nila na kulang sa knowledge and understanding ang mga tao about people with autism and how to relate with them. Kaya naman po, the Gonzales couple used their savings and sought out the help of their relatives para po makapag-training si Miss Jean sa USA at maibalik at ma-share ang kanyang mga natutunan dito sa Pilipinas. At noong 1999 nga po ay nabuo ang Philippine Association for Citizens with Developmental and Learning Disabilities, Inc., na siya pong nagpo-provide ng mga services like counseling and livelihood sa mga parents of children with autism and art workshop naman para sa mga kids. In partnership with the Department of Health, sila po ay nagkakandak ng mga seminars on how to identify children with disabilities at sila rin po ay nagtitrain ng mga daycare teachers. Inclusivity is actually the word now that everybody is talking about, most especially sa mga advocates, because I guess this is the aim of the Convention on the Rights of Persons with Disability to make our society inclusive also to people with disability. We talk about inclusive education. We talk about inclusive employment, work, and all other types. And we are advocating this, or we always promote this type of advocacy because we know that it's only through an inclusive society that the persons with disability could also enjoy fully and effectively their rights. So we are promoting this very strongly, and we hope that through progressive realization we can achieve this within this decade or even the next decade. Yun po ang tinig ng ating Tito Oka, Kuya Oka. Nakakalungkot. Captain Oka. Nakakalungkot. No, you just smile. I mean, smile at tears of joy. And thank you po kay Miss Mitch at sa Init Philippines sa naghanap ng video na yan. Hindi siya pumayag na wala tayong may pakitang video ni Captain Oscar Talyon. Naghahanap din po kami nung
nung video nila nila Tito Ogie, medyo walang nakita pa, but kung hindi man po sana makahabol si Ma'am Jean, Okay, Tita Dailin, saan po yung okasyon na yon na nagsasalita po, kung tanda pa po ninyo si Captain Talion? Yun nga, kasi whenever he was, either sa one of our trainings or sa NCAA yung background niya, parang nasa NCAA yun. Pero siguro it was in is a bigger convention, or when we had our convention on the rights of persons with disabilities. Kasi alam mo, when he talks, wala siyang kudigo kahit na braille. Kasi remember every time we attend a convention, here or abroad, he always wants to sit in front. Gusto talaga niya in front because he really wants to listen. And believe ako sa memory niya, he really absorbed what he learned and what he listened to. Yan nga, when he dictates a report to me, ako naman nasa computer. Sabi ko, I am very much impressed. Ay sabi lang niya, i-correct mo na lang ang mga grammar, whatever, kung mag-computer siya. So, talaga, well informed sa UNCRPD. Memorize talaga niya, Ronel. When we had our yung sorties on training of UNCRPD, how many articles yun? 21? Memorize niya yun. Memorize talaga niya yun. At saka yung sa isa pang convention noon, memorize. When we went to Thailand for that Make the Rights Real, ay nako, gusto niya talaga sa in front siya. So doon si Montian, they were there, they were close friends, and then we are friends with Montian. Alam po ninyo, doon sa mga hindi na umabot kay Captain Oka at kay Kuya Ogie, kung wala po itong dalawang ito, ay wala po kami sa kinalalagyan natin ngayon. Si Captain Oka Talion po ang itinuturing na father of the Philippine Disability Movement, at si Kuya Ogie naman ay isa sa pinakamatatag, pinakamatalino na manggagawa ng ating sektor na sayang po talagang hindi ninyo nakita ngayon. Pero kasama naman natin ang kanilang mga muse. Yes, ang kanilang mga first lady. Okay, alam mo, Tita Dailin, wala lang si Tita Jean kanina, pero nung kinukwento ni Kuya Ronel yung pagkikita, kinukwento mo kay Kuya Ronel yung pagkikita ninyo ni Captain Oka, naku, talagang naalala ko yung sabi ni Tita Jean na si Captain daw ay tinatanong daw niya kay Tita Jean, bagay ba kaming dalawa? Wow! Para daw talagang teenager! Tama. Excited siya talaga. Alam mo, very sweet talaga yung dalawa na yun. Ang dami ko pa naman retrato. Gusto ko sanang ipakita lahat. Sayang, sana. Panauhin para sa ating episode na pagpapatuloy ng ating election serye ay nagsimula ang political career niya nang siya ay maging provincial administrator ng Marinduque. During her term, she has been very active in program implementation of the provincial government of Marinduque, particularly programs by the Provincial Social Welfare Development Office on gender, women, children, and senior citizens, and the Provincial Nutrition Office on barangay nutrition scholars and supplemental feedings for malnourished children. Noong 2013 po, she was proclaimed as the duly elected representative of the Lone District of Marinduque. As member of the Philippine House of Representatives, she was a vice chairwoman of the House Committee on National Defense and Security. She was also a member of several committees, which include the Committees on Appropriations, Justice, Health, Natural Resources, Veterans Affairs and Welfare, Suffrage and Electoral Reforms, Youth and Sports Development, Higher and Technical Education, Overseas Workers Affairs, Public Order and Safety, and Women and Gender Equality.
She is a devoted member of the Special Projects Group of Gawad Kalinga and is engaged in supporting rehabilitation centers for abused and neglected children, disaster management and relief operations, and volunteer recruitment. She also joined Answering the Cry of the Poor Foundation in the USA, better known as ANCOP USA, and helped empower poor Filipino families by providing them shelter and livelihood programs and promoting a culture of health consciousness. She is also active in fighting against irresponsible mining and provides jobs to the affected community. Mga kanasyon, ang atin pong panauhin ang bunsong anak ng former Philippine Bureau of Immigration Commissioner Edmundo Reyes Sr. and Marinduque Governor Carmencita Reyes. She is also the wife of incumbent Batangas Governor Hermelando Mandanas, and she is presently representing the party list Anak Kalusugan as its first nominee. Mga kanasyon, atin pong i-welcome ang ating panauhin, Attorney Regina Reyes Mandanas. Magandang hapon po, Attorney Mandanas. Magandang hapon po, Krisha. Magandang hapon, DJ Ronnie muli. At magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating programa ngayong hapon. Okay, Attorney, alam ko pong una, pasalamat po ulit ng endless thanks sa inyo ha dahil sa kayo po ay kahit sandali ay dumalaw at dumaan dito. Ma'am, ano po yung, bakit po Anak Kalusugan yung naging pangalan ng party list natin? Alam ko this is your parang second term sa Kongreso kung sakali. Bakit po ganun yung tema? Bakit Anak Kalusugan? Yes, please go ahead, ma'am. Allow me to clarify ang aking role sa Anak Kalusugan. First of all, galing po ako sa district politics. Nag-represent po ako ng Lone District of Marinduque. Yes. And transferred registration to the province of Batangas in 2020 para supportahan Governor Mandanas. At the same time, pumasa po sa ating yung Supreme Court ay ruled in favor of local governments para tumaas po ang kanilang kinikita sa pamamagitan ng Mandanas ruling. So at this time, ay advice ko po si Governor Mandanas na kailangan pong bantayan ang appropriations na dapat i-allocate ng ating mga pamalahan lokal tungkol sa increase in ERA or now called NATA or National Tax Allocation. Yes. Tapos dumaan po yung COVID pandemic where ako po yung naging caregiver niya at call center dahil a year and a half ko po siya na house arrest until siya ay nagpabak. Because of this, bumisita po sa bahay si Congressman Mike Defensor and sabi niya that he would like me to join Anak Kalusugan para po for the purpose of promoting the Mandanas ruling, teaching our local government units how to utilize the extra funding. And nadagdagan rin po dito sa amin ni Governor after he accepted on my behalf yung implementation or full implementation ng Universal Healthcare Law. Nag-evolve po ang platform ng Anak Kalusugan this past recent months. Okay. Pero yung po yung inyong sa inyong curriculum vitae, you're more on housing and more on social protection. Attorney Mandanas. In a past life, I would say that was in the past life, representing the Lone District of Marinduque, a fourth-class province with very low income and also beset by the tragedy of Mark Copper Mines. Kaya po ako naging advocate for responsible mining. Yeah, my point there is Congresswoman, yung social protection includes health, no? Very much so po. Very much so, especially ngayon po. We still have the COVID pandemic. Hindi pa po talaga siya fully addressed. And because of this COVID pandemic, lumabas po ang defects ng ating healthcare system. Something which has been grossly overlooked. Although nandiyan po yung batas, nandiyan po yung Universal Healthcare Law, beautifully crafted, signed into law, but yet to be implemented. Nandiyan na po lahat ng mekanismo, pero hindi pa po sinusulong ng national government. So one of your functions is to be at the number one oversight of this of the implementation of the law and further strengthen it in the lower house. Is it? Yes, exactly. And to be able to
be a convergence point para po lahat ng mga stakeholders mag-usap-usap, not to have the blame game. I'm here now in the midst of the rally for the unit team this afternoon which starts at 4 o'clock. It is magkaisa po tayo para sabay-sabay po tayo bangon muli. We have to get together and find common ground to address the problem, especially in the healthcare system today. Pero attorney, bago tayo pumunta dyan sa yung rally sa unit team, medyo may tampo kami sa inyo, yung sector ng persons with disabilities. Kaya sabi ko, attorney, pumunta naman kayo sa amin para naman ma-express namin yung, kasi ma'am, parang di namin napapakinig. Although, of course, napakaraming concern po ng sektor ng may kapansanan, sa ating kalusugan, lalo na yung Universal Health Law. Kaya tuwan-tuwa kami. Nung inyong binigyang pansin yung Universal Health Law, ano ho bang magagawa nito para sa 6 na milyong Pilipinong may kapansanan? Attorney Mandanas. DJ Ronnie, excited din po ako dahil bago po, also hindi nabanggit ng aking nagmamadali po kasi kami lahat, number one. It's a very critical time sa kampanya. Alam niyo naman palagi kami nasa bundok. So, hindi po fully naayos yung pinadala sa yung CV. But nung ako po, before the pre-COVID po, a few months before COVID, nag-launch po kami sa Batangas. Ako bilang presidente ng Provincial Women's Coordinating Council at presidente sa Mambatangan ng project po para sa ating mga may kapansanan. And together with an organization headed by Lily Tanco, we were giving away white canes para sa mga kailangan. White canes all over Batangas. Tapos meron kaming programa para sa mga less fortunate. I wouldn't say bulag, but I would say that you may defect sa eyesight or those are okay lang yung bulag. So we had that. We had that program. Okay lang yan. And then ngayon po with Anak Kalusugan, in touch with the Special Olympics Committee headed by Attorney Agra. We're going to be launching with them the sports medicine for the disabled. Kasi mayroon pong disabled Olympics. So it's also a way of therapy and recognizing that no one is really disabled. So to be able to use our deficiencies para po to transcend that, para po magkaroon sila ng self-esteem and also may rewards po if you're physically fit. Kasi importante po na physical, mental fitness po. Yes, 2 quick points before alam kong kailangan mag-ayos at mag-asikaso dyan. But 2 quick points. Number 1, tama po kayo, Attorney Congresswoman Mandanas, na walang disabled kasi ang atin pong ngayon, simula ngayon, at naniniwala po ako sa inyo, na simula ngayon po, ang tawag na natin ay persons with disabilities. Person first before the disability. Yeah. Kaya with your inspiration, alam ko pong isa kayo sa magtataguyod ng persons with disability as person first advocacy, at sigurado ko, Congresswoman, with your help, with your presence, may susulong namin mabuti yung tungkol sa may kapansanan at tungkol sa pabahay, kasi yun po yung dalawang malapit sa puso ko din as your employee dyan sa provincial government natin sa Batangas. Yes, asahan mo yan, DJ Ronnie, yes. Okay, now maikli na lang po. Ano po ngayon ang, baka pwedeng ikwento yung isa o dalawang pangunahing batas na naiakda o tumulong ang Anak Kalusugan dyan po sa lower house? Sa lower house po, sa pag-ikot ko po ng bansa ay Anak Kalusugan as a foundation and as a party ay nakapagpatayo ng mga healthcare facilities in certain areas like Pampanga, areas where the most members reside kasi foundation po ito. And secondly, yung pong sa pandemic, yung pagbibigay ng sapat na atensyon at funding sa ating mga frontliners. Importante po na ma-regularize po ang ating barangay health workers. Importante na ma-standardize ang healthcare workers para po competitive sila at hindi sila umalis ng bansa. At importante po na meron po tayong ladderized training para po lahat ng gustong pumasok sa healthcare ay ihikayat. And because nawawala po sila sa ating bansa, kinukuha po to live for greener pastures abroad. Kasi yung ating kultura bilang Pilipino ay talagang hinahanap sa Europa at sa Amerika at talagang malalaki ang kanilang mga sweldo sa ibang bansa. Napakaswerte nga ako ni Governor Mandanas dahil sa COVID nagkaroon kayo ng extended honeymoon at yun ang magandang pinakita niyong care sa kanya at yun siguro ang gusto niyo ipasa sa mga health workers. At DJ Ron, yung COVID was
very like life realization dahil po kababata, kapatid, kapitbahay, yung mga hindi nag-observe ng protocols ay maya't maya may ilibing, gano'n, yung gano'n. Yung mga Zoom masses namin, you realize health is wealth. Ang kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. Oo. Alam mo, attorney, sabi ko nga sa ibang mga nakakausap ko po, ito alam ni Governor Mandanas kung paano ko mag-advocate sa sektor ng may kapansanan. Sabi ko, bago pa ho ang COVID, kino-COVID na kami ang may kapansanan sapagkat napakarami pong may kapansanan, ma'am, ang kulang sa serbisyong pangkalusugan. At kung halimbawa makakarating po sa ospital, yung mga pilay hindi makaakyat. Kayo po ang prioridad. Tayo po ang prioridad nitong Universal Healthcare, lalo na sa lalawigan ng Batangas. Sa Batangas Kalusugan Card, uunahin po ang persons with disabilities. Pwede ka lumambing, ma'am. Regardless of the result of this election, alam ko naman po na malaki ang pagkakataon na si Governor Mandanas will have his term. Pwede ho bang sa harap ng mga nakikinig sa atin dito, regardless of what happened, si Sir Miggy, no? We call her Sir Miggy Alexander Michael Bautista. Isa rin pong alumnus ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman, kung saan siya po ay graduate bilang cum laude. Sir Miggy, paano ka naman nagsimula ang iyong pag-aaral? Si Sir Miggy ay isang ano bang tawag sa iyong pansanan, Sir Miggy? How do you call your ang tawag ko sa disability ko ay spinal muscular atrophy or SMA. Spinal muscular atrophy. Okay. Ano po yung isa po siya neuromuscular disorder na ang naaapektuhan po ay yung mga muscles all over the body po. So hindi lang po paa yung mahina, pati rin po yung braso, leeg, ganun po. Paano raw po yun? Paano raw po yun, Sir Miggy? Yun po ba ay kapanganak ninyo? O paano po yun? Were you... it's a genetic disorder po. Kung saan meron po nangyayaring mutation dun sa 5th chromosome. Kumbaga, in terms of production po ng tinatawag natin survive motor neuroprotein, hindi po sapat. Yung production yung itong protein na to. Kaya yung pinaka-simpleng paliwanag, yung command na gusto ng brain, hindi po siya 100% nata-translate into action. So, Ano pong edad nag-manifest sa inyo yung inyong kapansanan, sir? Since birth? So para manifest po to, anong pong pagkapanganak sa akin, around 3 months, para po mahina na yung buka rin yung palad ko. Pero nakapaglakad pa po ako hanggang below para 1 year old. Kaya lang habang bumibigat po ako, hindi na kinakaya nung movement yung aking bigat. So yun okay. Ano po ang mga ginawang Yes, Sir Miggy. Ano ho ang ginawang pagsasanay sa inyo ng inyong pamilya para po hindi nyo pansinin o hindi maging hadlang ang kapansanan niyo at nakarating kayo sa mga naabot nyo ngayon? So far, very blessed po ako sa family ko, sa parents ko po na sumuport sa pag-aaral sa akin. So, nag-aaral po ako sa isang normal school. So, hindi po ako at home. So, yun po, nakasama ko, mga klase ko, at tumatakbo, gano'n din. Ngayon din po yung mga kapatid ko na ako po yung panganay. Pero yun po, nag-adjust sila, like, even nung high school ako na mag-travel kami from Tanay to Binangonan. So, naiiwan namin sila alas 6 pa lang na umaga. Higisingin daw sila para lang maihatid po ako. So, ganun po. Yes. Sino po ang... Lola, lolo, tita. Okay. Sino po ang tumulong sa inyo talaga? I mean, alam po, but is it your mother, your immediate family, o paano po naitaguyod yung inyong, lalo na yung early years ninyo sa school? More on family po talaga. More on the family talaga. Mother and father, opo. Mother and father. Yung mga support na lolo, lola. Very po yung family naman namin. Very impact po. Pakita sa Facebook. Napakaswerte mo naman, sir, kasi ang nagiging problema ng ating, ewan ko mamaya kung
mamaya kung i-confirm to ng ating mga guro, no, ni Ma'am Tina at saka ni Teacher Mai, na isa sa mga nagiging problema ay yung support ng mga magulang. At tulad ng non-disabled na learners, yung learners without disability, ang nagiging dahilan, no, one of the reasons na maraming nagda-drop out na persons with disability, learners with disabilities, ay dahil sa walang support ng magulang. So ikaw, ipinakita ng pamilya mo. Oo. Go ahead, sir. Siguro, both ng parents ko pa ay Catholic background. So, dad ko is UST, elementary high school. Yung mom ko rin is from a Catholic school, yung high school sa Tanay. So, I think yung faith po, yung number one, parang determinant kung bakit na yung ganito yung sa kabila ng parang anxiety and parang differences kung ano yung future, ano yung certainty na future, doon po yung faith. So, malaking bagay or factor ito sa pag-build the family moving forward. Correct. Ilang kayo magkakapatid, Miggy? 3 po bali kami. So, ako po yung panganay. Ikaw ang panganay. Yung dalawang kapatid mo, wala naman silang kapansanan? Wala? Wala po. Very good. Ano sila? Kapatid ko po is dentistry student po, going 3rd year. Then isa po ay incoming first year college po. Anong course naman ng bunso? Anong kukunin ng incoming first year? Yung po bunso, gusto niya po aeronautic engineering. Wow, aeronautic engineering. Oo. Lahat kayo ba? Puro lalaki? Di po. Yung pong pangalawa po is babae po. Dalawa kayong lalaki? Ako yung nagda-dentistry. Okay. Po kami. Yung bodyguard. Ito naman po si Miggy. Inalagaan ng kanyang pamilya kaya nakarating hanggang college. Nagkaroon po ng magandang edukasyon at ngayon isang halimbawa sa sektor ng may kapansanan. Simula pa lang ho yan. Miss Angela Maria Pangan has been a mother figure to thousands of children through her advocacy and service in social work. She has been receiving awards and recognition since the early 90s. Through her personal scholarship program, numerous people were sent to school and were able to finish their respective courses. Most of her scholars are now successful professionals in their own fields. Here is one of them who is now gainfully employed. Lubos po ang pasalamat ko sa bigay niyong pagkakataon na tuparin ko ang aking pangarap. Hindi ko pa rin po malilimutan ang sinabi niyo sa akin na tuparin kong maging isang certified public accountant. At sa tulong niyo po, pipilitin ko pong abutin ito. Kaya sa lahat po ng mga tulong niyo sa akin, hindi ko po kayo makakalimutan. Sa lahat po ng mga tinulong niyo, maraming salamat po. Miss Pangan was the first trained child welfare worker of the SWD. She spent 22 years working with programs on residential care, adoption, foster care, and legal guardianship for children. She founded the first reception and study center for children of the Department of Social Welfare and Development. Miss Pangan has always been against the prolonged stay of children in orphanages. She believes that children should be with families. If not their biological families, then alternative families in communities, such as foster or adoptive families. She volunteered her services to an orphanage in one of the towns in Pampanga. She witnessed that the children were not treated well and were given harsh punishment for minor misbehavior. She tried to locate the families of the children and offered some support which included seed capital for livelihood projects. Her goal was to reunify the children with their families. Working in the villages where I spent, I think, the happiest years of my life.
working with the women in the villages, organizing livelihood gardens. All those 30 days, and I remember how we all labored to increase the family incomes of the families so that their children would be better cared. And that paved the way for the birth of Norville Foundation Incorporated. Norville continues to serve children and families with the values instilled by Ms. Pangan, serving thousands of children since 1984. It is inspiring to see a woman who finds true happiness in her advocacy. When we look at Ms. Pangan, we see a woman who has fulfilled her life purpose, a mother figure that has improved the quality of life of thousands of children and their families. People say that dance is the joy of movement and the heart of life. One of Ms. Pangan's favorite activities is dancing. Social work has always been her movement to give joy and love to people. And it's her happiness to bring out the best in everyone. When we asked her how she wanted to be remembered, she said, You ask this question to the old people like me. To be remembered? Oh, I would like to be remembered simply as Pangan Norville Foundation. Where is Norville headed in the coming years? It will continue to serve children who need rescue, who need taking care of, who need substitute care. Will continue to be relevant to the needs of the future. Norville will always be a leading force to help children in need, especially those who are abandoned, neglected, abused, and those with handicap, and those with disabilities. Manuel Agkawili, December 25, 1940 to April 8, 2021. Navy Captain Oscar J. Talion, May 30, 1935 to September 8, 2019. Octavio Gonzalez, December 21, 1943 to February 23, 2018. Angela Maria L. Pangan, November 16, 1932 to June 21, 2023. Attorney Regina Reyes Mandanas, July 3, 1964 to May 5, 2022. J. Marcel Lardesabal, May 8, 1976 to June 29, 2021. Alexander Michael Bautista, February 12, 1998 to August 13, 2020. Mga kanasyon, ating natunghayan ang ilan lamang sa mga leaders natin na nagbuhos ng kanilang lakas, ng kanilang talino, at nagbigay pugay at nagbigay pagpapahalaga sa issues ng Filipinong may kapansanan. Napakasarap ng kanilang kalagayan ngayon na
Sila ay bagamat nasa kabilang buhay ay narinig pa rin natin yung mga ginintuang salita nila. Muling natin narinig ang ilan sa kanilang mga tinig. Pero mga kababayan, mga kanasyon, meron po tayong hindi naisali pero nasa puso natin. Ilan po rito halimbawa, no? Si Kuya Jess Ducot. Sino makakalimot kay Kuya Jess Ducot? Lalo na po sa mga kaibigan nating nasa tahanang walang hagdan. Kay Sister Valeriana, na isa sa mga founders ng tahanang walang hagdan. At syempre po, kay Antonio Manican, isa po sa napaka tumatak din sa puso ng ating sektor. At ang iba pa pong hindi namin nagunita, hindi po ibig sabihin hindi namin kayo naalala, hindi po naalala ng inklinasyon. Alam na alam po namin at nasa puso po ng inklinasyon ang inyong mga ginawa para sa Filipinong may kapansanan. Simula pa po ito. Pero pagyayamanin pa ho namin ito sa mga darating pang mga ganitong okasyon upang maipaalala sa inyong lahat na may mga taong nagbigay ng oras, nagbigay ng lakas, nagbigay ng dangal sa ating Pilipinong may kapansanan. Kung ano ang meron tayo ngayon, dahil sa kanilang pagmamalasakit, dahil sa kanilang taus-pusong paglilingkod sa ating sektor. Isa pong napakaraming salamat sa inyong lahat at sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa pagpapahiram niyo sa amin, sa kanila, upang maiptaguyod ang advokasya ng Pilipinong may kapansanan. Bago tayo magpatuloy, JM, ang ating mga acknowledgements. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat JM at salamat sa mga patuloy pong nag-sponsor ng ating inklinasyon. At tatandaan po ninyo ngayong hapong ito na ipakita namin sa inyo ang mga tinig ng taong nasa kabilang buhay na. Pero dahil sa kanilang kadakilaan, sila'y patuloy na nangungusap at nakikiusap sa ating mga naiwan. Ipagpatuloy ang laban. Ito po si DJ Ronnie sa pamamagitan po ng sa ngalan ng buong pangkat na inklinasyon. Lagi po naming sinasabi, don't forget to smile, don't forget to count your blessings. At tatandaan po natin, inklusyon, nauna.